So, yun. And what's up mga kabagis, this is Jubilito TV Official at eto na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis, no? Pero bago po lahat, syempre po, mega love shoutout muna kay Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, kay Kalingap Rab, kay Roel of Malalag, Kalingap Netizens, Kalingap Subscribers, Kalingap Supporters, at lalong-lalo na po ang ating mga Kalingap Partners. Ayan po, mega love shoutout po sa inyong lahat. So ito na nga mga kalingap at kabagis, no? For today's reaction video, gawa lang po natin ng reaction at muli po, magbibigay ng ating opinyon. Payo na rin po mga kalingap at kabagis dito po sa naging bulong, no? Mga kalingap at kabagis. Alam niyo naman nowadays, si Kuya Val Santos Matubang ay hindi na rin po nagpapahuli. Ang buong pag-aakala po natin na ang mga K-boys lang ang may K para magbigay ng bulong sa mga followers ng mga love team or mga K-Angels, syempre po, hindi po magpapahuli ang Kuya Val Santos Matubang dyan. At dito nga po, sa kanyang latest live streaming, mga kalingap at kabagis, ay merong ibinulong si Kuya Val Santos Matubang na galing mismo dito po kay Kalingap Edu. Huwag na natin kwento huwag na natin paikot-ikutin to, no? Straight to the point na po tayo mga kalingap at kabagis, no? Na galing di umano kay Kalingap Edu na nagpaalam na daw po, no, mga kalingap at kabagis, itong si Kalingap Edu naliligawan na nga daw po itong si Beyonce, no? At alam naman po natin nakatatapos lamang po, no, ng kanyang 17th birthday na talagang bongacious, na kung saan ay isang taon na lamang po ang hihintayin para masabi po nating nasa tamang edad na si Beyonce para, alam niyo na, pumasok sa isang commitment sa mundo po ng pakikipagrelasyon. So, ito nga, nung napanood natin, no, short live streaming na ginawa ni Kuya Val Santos Matubang, dahil alam naman po natin na si Kuya Val ay nasa labas po, no, ng Camarines ngayon at kung hindi po tayo nagkakamali ay nasa Maynila po, no, si Kuya Val, mga kalingap at kabagis, no. At ito nga, no, huwag na nating patagalin, kagaya ng sinabi ko kanina. Pakinggan natin mga kalingap at kabagis itong bulong ni Kuya Val. Tignan natin kung talagang may kwan ba ito, may katotohanan ba ito, at hindi kaya ito biro-biro lang ni Kuya Val Santos Matubang, dahil alam naman po natin na si Kuya Val ay mahilig po sa mga, alam niyo na, pabirong pag-iistorya paminsan-minsan. Pero anyhow, pakinggan natin si Kuya Val, mga kalingap at kabagis, no? Then, saka tayo mag-decide kung may legitimacy nga ito nga pong sinasabi niya na si Kalingap Edu nga daw po ay nagpaalam na para ligawan ito pong si Beyonce. So, narito po yun, mga kalingap at kabagis. Grabe po si Papa Edge, mga kalingap, no? At atuklasan po natin mga kalingap, si Papa Edge, guys, ay liligawan na po si Beyonce. Ayan na, sabi ni Kuya Val, liligawan na daw po si Beyonce, mga kalingap at kabagis. Ang katanungan na lamang po maglalaro sa isipan ay ito bang pagpapaalam na ito ay ipinaalam mismo kay Kuya Val o si Kalingap Edu mismo ang nagpaalam na sa magulang na Beyonce na hihingiin ang kanyang kamay sa tamang panahon. Yun po ang katanungan doon. So malalaman natin later on dito po sa bulong ni Kuya Val Santos Matubang na may title na Ano Itong Natuklasan Ko. Oy, sinabi sa akin po nung karang araw nagpunta sa bahay si Papa Edge. At ang sabi, so ibig sabihin, dinayo ni Eds, ni Kalingap Edu, itong si Kuya Val para pag-usapan itong medyo komplikadong usapin, no, mga kalingap at kabagis, no. Si Kalingap Edu na ba kaya ang susunod na, alam niyo yung nangyari kay Dodong Roel, no, 'di ba? Na talagang na-inlove sa isa sa mga beneficiaries ng Kalingap, no, si Rachel. At ngayon nakita naman po natin na maganda na po ang itinatakbo ng kanilang relasyon.
So ganun ba ang mangyayaring kwan ngayon mga kalingap at kabagis? Yapak ika nga ay nasusundan ang yapak ng isang Ruel of Malalag dito nga po sa nangyayari kay Kalingap Edo na kung saan ay kahit sino ba naman mga kalingap at kabagis no, sa angking kagandahan ni Beyonce ay talagang mahuhumaling ang isang Kalingap Edo no, na talagang itinatambal dito po sa love team or sa love serye po no, na ginagawa ni Kalingap Rab. No? So siguro po sa tagal ng pagsama, sa tagal ng pagkikipag-collab, ika nga, dito po sa social media, ay hindi po malabo na talaga magkahulugan ng loob ito pong dalawang ito. Lalong-lalo na po, ito pong si Kalingap Edo. So pagpatuloy natin. Niya, kung pwede raw ligawan si Beyonce. Sabi ko, 17 sa isang taon, 18. Di isang taong panliligaw, di ba? Sa isang taong panliligaw, mga kalingap at kabagis, no, ay para sa akin po, no, it is, matagal na yan kung tutuusin. Nowadays, ang mga kabataan ngayon, no, real talk lang po tayo mga kalingap at kabagis. Yung iba-iba dyan, ibon lamang po ang inaabot, no. Eh kung minsan pa nga, pag yung babae, crush na crush yung nanligaw sa kanya at natsempuhang yung crush niya, ang mismong nagpakita ng intensyon, eh baka linggo lamang po yan, ay sinagot na po ng babae. No? So for me, mga kalingap at kabagis, yung isang taon ay tamang-tama lamang po. No? Kasi yung isang taon na yan, ang gagamitin nilang dalawa para kilalanin po no, ang isa't isa. No? Para makilala po nila ng lubusan ang pag-uugali ng bawat isa, kung ano yung mga likes and dislikes ng bawat isa, at kung paano sila mag-a-adjust, no? Mga kalingap at kabagis doon po sa mga ganong circumstances na kung ano yung pag-uugali na meron yung isa, kung paano mag-a-adjust yung isa. Parang ganun po, no? Para doon po sila magkakatimbangan at lalo pa sila magkakalagayan ng loob dahil po makikilala po nila yung inner self ng bawat isa sa kanila. Sampan ng 18, pagka dibo, matik, sagutin ka na. Kasi pangit naman yung... sinabi po, nagpaalam kung pwede nga pong ligawan si Beyonce. Sabi ko tama yan, para pagka 18 niya, isang taong panliligaw, o di, pag nag-18 siya, jowa mo na. Kasi naman, maghintay ka ng 18 sa kamuliligawan. Pangit naman yung ganon. Pag niligawan ni Kalingap Edo sa edad na 18, tapos patatakbuhin natin yung isang taon na panliligaw, eh aabutin na ng 19, no? Mga kalingap at kabagis, bago masagot itong si Kalingap Edo. At may isa pang katanungan dyan, di ba? Kung ready na po ba itong si Beyonce na magpaligaw or ready na po ba siyang sagutin si Kalingap Edo kung pumayag siyang magpaligaw dito. So yan po yung mga katanungan dyan mga kalingap at kabagis, no? Well, anyhow, kung nagkakapalagayan naman po sila ng loob, eh why not, di ba mga kalingap at kabagis, no? Wala naman pong masama doon. Sabi ko nga sa kanya, hanggat 17 pa lang, ligawan mo na. Sasagot yan pagka 18 na siya. Hindi tamang tama. Hindi ka na maghintay ng matagal. Kasi naman yung liligawan mo si Beyonce, gano'n. Tapos, hintayin mo mag-18. Sasagutin ka niya, 19 years old na siya. Ito magandang pagkakataon yan, hanggat mainit pa. Hanggat, kumbaga nga sa mga kalingap, di ba? Ayan. Meron pong kasabihang strike when the iron is hot, ika nga. No? Kasabihan po sa English yan, na kung saan ay mas madali pong ihulma ang isang bakal kung ito po ay mainit, no? At magagawa po natin yung mga bagay-bagay na gusto po natin kung yung pong bakal ay mainit at mas madaling ihulma. Strikes when the iron is hot.
Yan, may dadaan na motor. Kami po ay nasa Bamban, Bamban. Ayan. Wawa Tagig. Wawa Tagig po mga kalingap. Dito kami. So anyhow mga kalingap at kabagis, no? Kung meron man talagang katotohanan, ito pong bulong ni Kuya Bal Santos Matubang regarding sa pagpapaalam ni Kalingap Edo sa kanya, at siguro po ay nakapagpaalam na rin po sa magulang ni Beyonce regarding sa kanyang intensyon sa kanilang anak, bakit naman po hindi po pwedeng hindi? Unang-una po sa lahat, si Edo ay nasa wastong edad na. Pangalawa ay malinis naman po ang intensyon ni Kalingap Edo dito po kay Beyonce. So, ang katanungan na lang kagaya ng sinabi ko kanina ay ito bang si Beyonce ay papayag ng magpaligaw kay Edo, or ano po ang kanyang priority sa buhay? Diba? Kung ang priority ni Beyonce ay mag-aral muna bago makipagrelasyon, handa kayang maghintay si Kalingap Edo na hintayin na matupad ang pangarap ni Beyonce sa kanyang buhay bago may sakatuparan ang kanilang pangarap ding pang personal, lalong-lalo na po yung pagmamahalan, no? Mga kalingap at kabagis, no? So tanging si Beyonce lamang po para sa akin po ang makakasagot niyan. Although may basbas na ng magulang regarding sa pagpayag sa panliligaw, pero by the end of the day, si Beyonce pa rin po ang masusunod dahil po syempre po buhay niya po yan. Kung gugustuhin niya magpaligaw or kung gugustuhin niya makipagrelasyon at a certain time, ay siya po ang makakasagot niyan mga kalingap at kabagis. Kung yung pangliligaw ay papayagan, why not? Inspirasyon po yan mga kalingap at kabagis paminsan-minsan. At kung hindi naman po makakasira or makakapaghadlang sa kanyang pag-aaral para matupad ang kanyang mga pangarap, then why not mga kalingap at kabagis? Minsan kasi yung pagkakaroon po ng isang manliligaw ay ginagawa po minsang inspirasyon yan, no? Para po maging successful sa buhay ang isang individual. At kung ganun din naman po, no, ang mangyayari, bakit naman po hindi, di ba? At kung sa tingin ko po ay marami ang talagang matutuwang supporters ng EDSI kung sakali nga pong ito pong planong ito ay magmamaterialize, yung panliligaw ni Kalingap Edo, na kung sa ngayon pa lamang po ay marami ng kinikilig, what else more mga kalingap at kabagis pag dumating na po sa puntong talagang ito pong si Kalingap Edo ay officially na manliligaw dito po kay Beyonce. So yun mga kalingap at kabagis, no? Ano sa tingin ninyo? Si Beyonce po kaya ay oo dito po sa plano na panliligaw kung may katotohanan po ito? May katotohanan po itong bulong ni Kuya Bal Santos Matubang? Oo o kaya si Beyonce na magpaligaw? At sasagutin din kaya ni Beyonce si Kalingap Edo after 1 year na pwede na po siyang tumanggap ng manliligaw? Ano sa tingin ninyo mga kalingap at kabagis? Ilagay niyo po yan sa ating comment section. So yun mga kalingap at kabagis, muli maraming salamat talaga sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito ay nasamahan niyo po muli si Jubilito TV Official. At muli po, nagpapaalala po ang inyong host. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, Rowelo Palalag. Suportahan po natin, subscribe ang kanilang mga YouTube channel. And at the same time, muli po naglalambing din po ang inyong host. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Jubilito TV Official, ay pakihit naman po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated pa po kayo sa mga darating nating reaction videos. Ganun din po, paki-like na rin po pag nagustuhan ninyo ang ating reaction video for today. So hanggang dito lang mga kalingap at kabagis. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team Koos at ng Karepa Year 2024. As I always say mga kalingap at kabagis, peace, God first. God bless po. Bye-bye!